Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdo-donate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Hey, son. Yeah, Dad? I need to make a copy of this CD. Can you show me how to do that on the computer? Dad, isn't that like stealing? You could just buy a copy. Oh, it's okay. It's not for me. It's for a friend at work. It's not like I'm shoplifting. We'll just make a quick copy. It won't take that long. Okay. 2 tickets to the matinee, 1 adult and 1 child. Is your child under 12? Yes, she is. What? Mom, I'm 13. She's 11. Here are your tickets, ma'am. 1 child and 1 adult. Thank you. I can't believe you did that. What's on TV tonight? Why don't we watch that new gangster series? Isn't that a little violent for the family? Yeah, well, the kids can handle it. I'm sure they've seen a lot worse in school. Anyway, I heard a lot about this program. When you compromise your integrity to save money or view programs you shouldn't, your children are watching. What kind of character are your children learning from you? Another message from Lifeline Productions, located on the web at lifelinepro.com. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas ay alas 11 ng umaga. Kapwersa! Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po si Kapwersa Ed. At ako naman po si Kapwersa Kat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXASG Community Radio. 1116 sa inyong mga radyo. Sa programang Pwersa Naval! Men and women bearing pride, serving with integrity.
When duty calls, you never flinch. We never waver, never quit. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go Navy! Fleet Marine Team, go! Kapuwersa, 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 isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kapuwersa. Muli po tayong magsama mga kapuwersa, isang oras na pagsasama at isang oras ng pagbigay ng impormasyon patungkol sa Western Mindanao Naval Command mga kapuwersa. Kasama mo niyo po ngayon sa araw na ito si Kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, na bumabati sa inyo ng isang magandang morning, magandang Saturday morning sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. April 11, 2026 mga kapuwersa, araw ng Sabado. Muling nagsasama ang ating mga kapuwersa para po pag-uusapan mamaya ang mga accomplishment ng ating command mga kapuwersa. Yes. Nice ating batiin ang ating mga listeners and viewers sa umagang ito. Lalong-lalo na sa ating mga tsuper na ngayon po ay namamasada para sa ngalan ng kanilang pamilya at pagsisikap sa buhay. And so of course, sa ating mga kapuwersa, katropa na nakikinig at nanonood ngayon, magandang umaga sirs and ma'am na sumusuporta po sa aming programang Puwersa Naval. Yes, aking pong kasama ngayon ay... Yes, good morning po again. Ako naman po si Kapuwersa Grace, apprentice seaman journalist Bethany Grace S. Ganayo, Philippine Navy. Makakasama niyo po tuwing Sabado 11 a.m. to 12 p.m. dito sa Dixas, Your Community Radio 1116 a.m. sa inyong mga radyo. Ang simulcasted over DXKI 1062 in Coronadal and DXGR 106.9 Radyo Gandingan FM in Cotabato, and the latest over DWWD AFP Radio in Metro Manila every Saturday 11 a.m. to 12 noon. Yes, mga kapuwersa, and of course, bago ang lahat, nais nating batiin ng ating Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Sir Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. Magandang morning, sir, and sa ating mga senior officers ng Western Mindanao Naval Command, and of course, sa ating mga enlisted personnel na nakikinig at nanonood ngayon, at sa akin po mga kapuwersa sa CMOU Western Mindanao, mga katropa dyan na standby for hauling. Ready na ba mamaya? Good morning sa lahat. Thank you sa suporta ninyo at sa tulong para sa ating unit. Busy ang CMOU Western Mindanao ngayon mga kapuwersa. And sa mga nakikinig at nanonood ngayon, lalong-lalo na sa bahay, sa aking mother na nagpapagaling dyan sa bahay. Yes, Mang and Papang na nagpapagaling din. And sa aking mga kapatid na all-out support sa atin mga kapuwersa. Yes, good morning. Get well soon po sa iyong mother at sa iyong Grace. father. Yes, thank you Kapuwersa Grace. At sa yes. ating mga kapuwersa na duty ngayon, mga Kapuwersa Grace, dyan sa mga ating military police ng NIF Western Mindanao. And sa lahat ng nagdu-duty ngayon, hello po. Kung kayo po ay nagraradyo or nakikinig ng live, hello. Good morning from your Puwersa Naval family. Yes. And syempre binabati din natin ang ating group commander ng Civil Military Operations Group, Colonel Zeldy A. Janeda, Philippine Navy Marines General Staff Corps, and to all officers and enlisted personnel ng Civil Military Operations Group. Good morning po sa ating lahat. Yes, magandang morning po sa ating lahat dyan sa CMOG PN. Lalong-lalo na Grace, Kapuwersa Grace, sa ating former commanding officer, Lieutenant Neil Anthony Sir, good V. morning, Rosario, Philippine Navy. Good morning, sir. We miss you here in Zamboanga from moment like this. Yes, hello sir. Ingat po dyan sa iyong bagong assignment and see you soon. See you soon, sir, pag makadalaw ng CMOG PN. At maling natin doon, Kapuwersa. Yes, And Grace. baka makapunta ulit tayo ng Manila at makita natin si Lieutenant. Yes, Lieutenant Rosario. Rosario, Philippine Navy, sir. Good morning. At lahat po ng sumusuporta ng programang Puwersa Naval, from the bottom of our hearts, we are very happy. Yes. Pasalamat po kami din sa inyong mga suporta sa programang Puwersa Naval. Papuntang 6 years na po ang Puwersa Naval, Kapuwersa Grace. And we
we are glad na tayo po'y nakarating sa ganito kahaba ng taon at hindi ito magiging posible Kapwersa Grace kung wala ang mga suporta ng ating mga kababayan. Tama po. Yes, mga Kapwersa. And dahil dyan mga Kapwersa, narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy. Kapwersa Ed, mga Kapwersa, nagsagawa ng Zen-Off ceremony para sa 1st Marine Rifle Battalion. Tinanggap ang papasok na 102nd Infantry Brigade. Sa lungsod ng Zamboanga, formal na nagsagawa ang Joint Task Force Zamboanga ng isang Zen-Off ceremony bilang pagupugay sa pag-alis ng 1st Marine Rifle Battalion. Kasabay ang pagtanggap ng papasok na 102nd Infantry Igsoon Brigade. Ang mahalagang paglipat na ito ng responsibilidad sa operasyon ay naglalayong panatilihin ang kapayapaan at seguridad ng kanlurang Mindanao. Binigyang diin sa seremonya ang dedikadong serbisyo at mga nakamit ng 1st Marine Rifle Battalion sa panahon ng panungkulan nito sa ilalim ng Joint Task Force Zamboanga, partikular na pagsuporta sa mga operasyon para sa internal na seguridad, mga inisyatibo sa pagbuo ng kapayapaan at mga programa ng pagkipag-ugnayan sa komunidad sa buong nasasakupan nito. Sa isang maayos na paglipat ng suporta sa utos, opisyal na tinanggap ang papasok na 102nd Infantry Brigade kasama ang mga unit nito ng 53rd Infantry Battalion, 106 Infantry Battalion at 12 Division Reconnaissance Company upang ipagpatuloy ang misyon na pananatili ang katatagan, pagpapalakas ng ugnayang sibil-militar at pagsuporta ng mga kasalukuyang pagsisikap para sa kapayapaan sa rehiyon. Binigyang diin ng mga opisyal ang pagbabagong ito. Nagpakita ng commitment ng sandatang lakas sa pagpatuloy ng operasyon at sa matatag na pakipagtulungan ng Philippine Marine Corps, Philippine Army upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng komunidad sa loob ng saklaw ng Joint Task Force Zamboanga. Nagsilbi rin ang kaganapan bilang pagkakataon upang muling pagtibayin ang pagkakaisa ng mga kawal at palakasin ang isang misyon na protektahan ang mga nakamit na kapayapaan habang isinusulong ang mga inisyatibo sa pag-unlad katuwang ang mga lokal na stakeholder. Nagpahayag ng pasalamat ang pamunuan ng Joint Task Force Zamboanga sa pag-alis ng unit ng Marines para sa kanilang dedikasyon at profesionalismo habang ibinigay naman ang buong suporta at papasok sa Army Brigade sa pag-ako nito ng mga responsibilidad sa operasyon. Sa kabila ng paglipat ng nagpalit ng mga unit na natiling matatag ang misyon nito. Tinitiyak ng Joint Task Force Zamboanga sa publiko na pagiging epektibo ng operasyon, presensya ng seguridad at commitment sa kapayapaan at pag-unlad ay magpapatuloy ng walang hinto. Ang pagbabago ng komposisyon ng kawal ay sumasalamin sa lakas ng kakayahan ng organisasyon sa pag-adjust sa pagpatunay ng Joint Task Force Zamboanga at manatiling ganap na kakayahan. Yan po ang inyong local news. Ako po si Kapwersa Ed. At para naman po sa ating regional news, naharang ng Western Mindoro Naval Command ang isang motor na bangka na may dalang 64.4 milyong pesos na halaga ng kontrabadong sigarilyo sa Sulu. Naharang ng Western Mindoro Naval Command sa pamamagitan ng Naval Task Force 61 ang isang motor na bangka na may lulan ng tinatayang 64.4 milyong pesos na halaga ng mga kontrabadong sigarilyo habang nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Sulu. Ang sasakyang pandagat na kinilalang MV Princess Zia ay naharang noong 8 ng Abril taong kasalukuyan sa layong humigit kumulang 1.2 nautical miles sa timog silangan ng isla ng Marongas, Sulu. Sa loob ng katubigan sakop ng Pilipinas, ang operasyong ito ay bahagi na pinaigting na maritime patrol ng Western Mindanao Naval Command upang matiyak ang kaayusan at maipatupad ang mga batas sa karagatan sa loob ng kanilang area of responsibility. Matapos ang inspeksyon, natuklasan ang sasakyang pandagat na pinapatakbo ng 6 na tripulante ay may dalang iba't ibang brand ng dayuang sigarilyo na walang kaukulang dokumento. Ang kargamento ay binubuo ng 460 master cases at 44 reams na may kabuuang halaga na tinatayang 64,488,266 pesos. Kasama ng halaga ng motor na bangka na nasa 400,000 pesos. Ang sasakyan, mga tripulante at mga kargamento ay maayos na i-turn over sa Bureau of Customs Port of Zamboanga noong gabi na ika-9 ng Abril taong kasalukuyan para sa kulang legal na proseso.
Muling binigyan ni ng Western Mindanao Naval Command ang kanilang pangako sa pagpapatuloy ng mga maritime patrol upang bantayan ang katubigan ng bansa at pigilan ang pagpasok ng mga illegal na produkto, at binigyang halaga rin nila ang kanilang patuloy na presensya sa dagat upang ipatupad ang batas at protektahan ang hangganan ng bansa. At yan naman po ang ating regional news. Ako po ulit si Kaferza Grace. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy. Yan po mga kapuwersa, ang ating hottest and latest in the Navy. Kung saan po ang ating 1st Marine Rifle Battalion, ang ating pong mga Philippine Marine Corps, ay ginawaran po ng send-off ceremony ng Joint Task Force Zamboanga, at ito po ay dinaluhan ng ating Commander Western Mindanao Naval Command, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes, Philippine Navy, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, na dumalo po sa send-off ceremony ng 1st Marine Rifle Battalion, mga kapuwersa, at winelcome naman po ng Joint Task Force Zamboanga, Kapuwersa Grace, ang 102nd Infantry Brigade, mga kapuwersa. Sila po yung papalit sa ating mga kasamang marino dito sa Zamboanga City, mga kapuwersa. Dito natin nakikita, no, Kaferza, yes, ang patuloy na servisyo na ibibigay ng Armed Forces, of the Philippines, no? Yeah, mga kapuwersa. And ganyan po kasi talaga ang serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. We come and we go po, mga kapuwersa. So, umiikot po kami sa buong bansa natin, mga kapuwersa. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa dahil ikot-ikot lang po yan, at babalik din po yung ating mga kapuwersa. And nakalagay naman po sa ating news kanina na gagampanan pa rin ng ating Philippine Army ang ginawa po dito ng ating mga Marines sa Zamboanga City, mga kapuwersa. Yan po, mga kapuwersa. And that's the local news and for ating the regional news, no, na maka-intercept tayo ng motor na bangka na may halagang 64.4 milyong halaga. Yes, oo. Na yun, pinapakita talaga ng Western Mindanao Naval Command ang patuloy na serbisyo at syempre, no, yung mga hindi tamang gawain. Yes, dahil ito ay nakalagay sa ating misyon, mga kapuwersa, na ganitong mga illegal ay hindi po palalampasin ng Western Mindanao Naval Command. We commend po and congratulate the team po na naka-intercept ng ganitong illegal smuggled cigarettes po, mga kapuwersa. Kasi habang may patuloy na gantong gawain, patuloy din po ang Western Mindanao Naval Command sa gantong serbisyo para pigilan lang po ang mga gantong gawain natin. Grace. And congratulations po. At mga kapuwersa, we'll have a break po, mga kapuwersa. Mamaya po ay makakasama natin ang ating Acting OC7 of Western Mindanao Naval Command, at the same time the Public Affairs Officer ng Western Mindanao Naval Command, mga kapuwersa. Yes, mga kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang Puwersa Naval! Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggang kaalaman ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Hindi matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisigil para sa bayan. Good morning. Kuya Ed, good morning.
talakayan. Yan po mga kapuwersa, kayo po ay nanatiling nakikinig at nanonood sa programang Puwersa Nabal. Kasama pa rin po ang inyong kapuwersas, Kapuwersa Ed at si Kapuwersa Grace. At ang kantang iyon napakinggan, ang kanluran, isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin. Para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi. Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan. Yan po mga kapuwersa. At sa oras na ito mga kapuwersa ay Navy Talks na po ang ating topic sa umagang ito. Ang isang segment ng programang Puwersa Nabal kung saan po pag-uusapan natin mga kapuwersa ang latest updates, accomplishment at mga recent accomplishment ng mga unit ng sakop po ng Western Mindanao Naval Command. And sa ating po mga partner stakeholders na naging guest or magiging guest dito, same din po ang ating pag-uusapan lalo na po sa mga suporta nila po sa Western Mindanao Naval Command. Tulad na lang po sa umagang ito ang ating pong mga kasama, ang ating acting OC7 ng Western Mindanao Naval Command at ang ating Public Affairs Officer ng Western Mindanao Naval Command. Ang sobrang busy po na aming officer na may former commanding officer ng Civil Military Operations Unit to Western Mindanao. Walang iba po ang ating Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga Kapuwersa Ed and Kapuwersa Beth and sa lahat ng mga nakikinig sa ating premier radio station 1116 DXAS Your Community Radio under po ng FEBC and sa ating mga partner station sa DXGR sa Cotabato and DXKI sa Coronadal and sa ating very supportive din na AFP Radio DWD Kapuwersa Ed and Kapuwersa Beth. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa ating mga platforms, lalong-lalo sa Philippine Navy Facebook, and sa lahat ng platform ng Western Mindanao Naval Command and sa DXAS mismo. Yes. Kapuwersa Ed, Kapuwersa Beth, kumusta? Magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga, sir. Ibalik po natin yung tanong kay Sir Kapuwersa Grace dahil we know, Kapuwersa Grace, that this past few weeks, si Sir at tayo, we had a busy week mga Kapuwersa. How are you, sir? And how's the planning going? And of course, yung ating mga... bago natin pag-usapan, sir, yung accomplishment ng command and kumusta po kay Sir bilang na italagang OC Acting OC7 ng Western Mindanao Naval Command at the same time, the Public Affairs Officer ng Western Mindanao Naval Command, sir. Okay, bago ko bang sagutin yan, Kapuwersa Ed, I would like to greet our commander, Western Mindanao Naval Command, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, and sa aming Deputy Commander for Fleet Operation, and also the Chief of Staff, Captain Adrales, and ang at Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Berto Daza, sir. And sa ating OC3, Captain Lamog, sir, magandang umaga po. And Kapuwersa Ed, tayo ay nagpe-prepare sa isang malaking medical mission dito sa ating partner LGU, dito bandang Zamboanga del Sur, dito sa iyong probinsya, Kapuwersa Ed, or kapitbahay na probinsya. Yes, sir. Yes, sir. Sa Zamboanga del Sur, particularly in the municipality of Margos sa Tubig. So we'll be having a medical mission this coming week. So abangan tayo ng ating mga kababayan dyan. May dala tayong tulong para sa kanila. Tulong medical, dental, at yung mga lalong-lalo na yung offer ng ating prime partner stakeholder, which is yung Mindanao Humanitarian Volunteers for Peace, yung cataract operation sa piling mga taga Barangay Igat Island. Okay? Yes, so, see you there. See you soon. And Kapuwersa Ed, batiin pala din natin si Doc Tess Herosa na ngayon ay busy rin
ongoing din yung support nila sa humanitarian services. Meron silang ongoing medical mission dyan sa Sulu. So, Doc Tess, see you soon. And after sa Joint Task Force Orion, dito naman sa Poseidon na naman sila o sa Western Mindanao Naval Command, dito naman sila tutulong. So, yun, Kaporsa Ed, Kaporsa Bet, no, apart from that, alam naman natin na naging busy yung command no, sa past few days. We have been conducting several activities no, dito sa command. Unang-una, lalo na yung pagbisita ng visitation no ng Our Lady Queen of Peace o yung pilgrim image no na ginanap dito sa ating headquarters no. So from the Police Regional Office 9 dito bumisita yung yung pilgrim image no. So we received the pilgrim image no with all our available personnel no. Ito yung observe part ng observation natin ng Holy Week no? So led by our commander mismo no, receive natin yung Holy Pilgrim image no. So pagpapalakas ito ng ating spiritual na katatagan no, kaya nagkaroon tayo ng visitation no ng Our Lady Queen of Peace. So isa na gawa ito konsekrasyon ng command kay Jesus sa pamamagitan ni Maria upang palakasin ang pananampalataya at pagkakaisa ng ating mga tauhan, no? Lalo-lalo na dito sa ating command. So, simbolikong protection no, sa mga sasakyang pandagat, no, nagkaroon ng tinatawag na activity na enthronement ng tilma ng Our Lady of Guadalupe no, sa ating mga barko na nandito sa ating pier. So, na-bless na rin yung ating mga barko. No? Sumisimbolo ito ng pagtatalaga ng kanilang mga operasyon at kagamitan sa ilalim ng proteksyon ng ating mahal na Birheng Maria. So, sa pananampalataya at kandaan sa misyon, no, ipinapakita ng konsekrasyon ang matibay na ugnayan ng pananampalataya, disiplina at handaan ng Western Mindanao Naval Command sa pagtupad ng ating tungkulin. So yun yung isa sa mga activities no, na conduct natin. And this was led, actually, naging punong abala dito yung ating isang CHR, si Ma'am Julpa, no, sa lahat ng koordinasyon. Nagpapasalamat tayo kay Ma'am Julpa na naging maayos yung takbo at preparation hanggang sa pag-execute no, ng visitation. So, yun, Kaporsa Ed and Kaporsa Bet. So, very historical no yung pag-visit ng pilgrim image no dito sa Mindanao. No? Alam naman natin or tayo nakakalab na ang inyo pong hukbong dagat ng Pilipinas, ating Philippine Navy, kaya tayo ay kilala no sa ang patron po ng ating Philippine Navy ay ang Our Lady of Lanabal no. So makita talaga na yung ating dagat ng Pilipinas ay nasa nagpapauway tayo sa guidance no ng ating mahal na Panginoon. So kung i-research niyo further, so nagkaroon po ng yung naval battle kung saan po nagpakita yung ating Holy Birheng Maria no at tayo po ay pinoteksyonan no sa papalapit na yung gera na to. So yun, mabanggit ko lang. Kaya kung mapansin nyo, ang Navy po, karamihan po ng mga chapel is Our Lady of Lanabal po ang pinaka-patron natin. So that's this a very colorful history po kung bakit ganun din sa atin sa Navy. So yun, for sa Ed, for sa Bet, kayo kumusta naman yung inyong pag-observe ng Holy Week? Alam ko at kayo rin ay nag-observe, no? Yes, sir. And yung ating Holy Week naman ay Kaporsa Grace, alam mo yung Holy Week kasi is the time of sacrifice, di ba? Yes. So sumasacrifice din ako Kaporsa Grace dahil na-hospital ang aking mother. So for me, hindi yun isang sakripisyo na literal na sakripisyo. It's a challenge Kaporsa Grace na pinaparamdam sa atin ng buong may kapal na minsan pag tayo ay nakakalimot or tayo ay mahal ng Panginoon, tayo binibigyan ng parang problema or challenge sa buhay ko for sa Grace. And
Mapansin po natin mga ka-Forza ang bagong opisina ng ating OC7 na si Sir Cabaltera. Ang ganda na, ka-Forza Grace, hindi pa tayo nakadalaw dyan. And, Kaya nga. tapos na po pala sir yung renovation ng opisina ng OC7. Ang ganda na, ka-Forza Grace. Yes, Kaporsa Ed, tayo nagpapasalamat no sa ating sa ilalim ng leadership ng ating commander, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. Ang ating mga opisina dito ay nagkaroon ng magandang makeover. Yun yung sabihin natin, no? Makeover. So, yan po ay abangan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. No? At ating ating invite na lang yung ating guest for next Saturday, no, ang ating mga magigiting na ating mga CBs, no, para ma-share nila yung mga accomplishment na yan. So hindi lang naman dito sa sa headquarters, but yung ating CBs napakasipag po. Sila po yung ating mga workforce na pagdating sa pagtayo ng mga establishment. Hindi lang establishment, actually pati mga pier. So yun, next Saturday, abangan po natin, no? So para ma-tackle natin. So yun, Kaporsa Ed, hindi ka pa ba nakakarating sa office? I-tour ka namin. And sir, kasama din sir. Sir, yung ating pong upcoming events ng OC7, ating Public Affairs Office, para po may share natin sa ating mga kababayan, lalo na yung upcoming activities na this next week, sir. Sige, Kaporsa Ed, Kaporsa Bet, before I mentioned yung sa mga upcoming activities, baka bago ko makalimutan, last April 9, in partnership with the local government unit of Zamboanga City, we participated in the celebration of the Araw ng Kagitingan. No? Together, the commander was represented by our Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Berto Daso. So we attended the Araw ng Kagitingan ceremony dito sa Freedom Fighters Shrine, no? Dito lang banda sa may City Hall. Okay, so lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines, no, katuwang ng local government unit ng Zamboanga at lahat ng mga ahensya, no, so nag-attend tayo dito Kaporsa Ed, and binigyan nating tangal, no, ng seremonya, no, para maano natin yung sakripisyo ng ating mga bayani, no, mabigyan natin ng kahalagahan, no. So yun, Kaporsa Ed, and after that, Kaporsa Ed, so nabanggit nyo rin kanina sa ating isa sa ating mga regional news, no, yung ating recent apprehension, no. So yung mga unit natin under ng Naval Task Force 61, no, habang nagpapatrolya, they were able to encounter itong isang motor bangka, no. Yun nga, sa upon inspection, so merong mga kontrabandong dala, so without a proper documents. So upon verification and boarding of our team, and then yun nga, it was confirmed na more or less 64.4 million ng halaga ng smuggled cigarettes from Sulu. So eventually they were turned over na rin sa ating Bureau of Customs. So part ng natin yun, support natin sa maritime law enforcement operation, no, yung support sa ating mga partner agencies, no. So alam naman ng lahat ng ating dagat ng Pilipinas, parte ng ating trabaho yan na panatiliin yung seguridad, no, sa ating mga karagatan, sa ating mga coastal areas, no, mapigilan itong mga illegal activities na ito. So dahil yung ating mga partner agencies wala namang ganong kakayahan, walang mga barko, hindi rin nila kayang bantayan yung ganito kalawak na karagatan dito sa ating Western Mindanao Naval Command. So tayo ay tumutulong lang dito sa ating mga partners. So yun, yun yung mga recent activities natin, Kaporsa Ed, Kaporsa Bet. We'll go now to our upcoming activities. Yun nga, kanina, nagpa-upload tayo na meron tayong upcoming medical mission. So sa mga partner stakeholders natin no, na nais pang humabol ng kanilang mga support o tulong, makipag-ugnayan lang po sa ating Civil Military Operations Unit Western Mindanao, no, under the leadership of our acting commanding officer, si Lieutenant Junior Grade Giselle Sarita. And napakasipag at ongoing at busy sa preparation natin sa medical mission.
yun, at abangan tayo ng ating mga kababayan doon dahil together with our partners from MHBP and also pala from our partners, no, from MHO Cotabato, Barm. Yes, sir. the Ay, Ministry MOH. of Health, no, BARM, Yes no? po. Yun, ang laki din ng tulong na dala nila para sa ating mga kababayan diyan sa Margo sa Tubig. So abangan nila tayo, no? So yun. This is in connection with our visitation dito sa mga areas na to, and part ito ng ating efforts para dito sa naval presence natin sa isla dahil it house our naval tawag ito. May naval detachment. Meron tayong naval detachment sa Margo sa Tubig, but meron tayong naval reservation, so yes, itong sir. Barangay Igat Island, no? So, for sa Ed. So, yung pinapalakas natin ating presensya natin dyan, no? Para at least alam nila na ito yung inyong Philippine Navy. Ito yung dagat ng Pilipinas. Ganito na progresibo and develop yung ating Navy. So, yun. Ibang tayo ng mga kababayan natin dyan. At nabanggit ni Sir kanina, Kapursa Grace, yung Ministry of Health ng BARM. Ang Margo sa Tubig, it's not under ng BARM, pero ang BARM ay pupunta at tutulong sa ating mga kababayan. Just like yung nangyari sa Siraway, Zamboanga del Norte. At many places pa na pinuntahan ng ating MOH BARM partnership with the Navy na kahit hindi under ng BARM, walang limit ang pagtulong ng ating mga kababayan, ng ating mga members ng MOH BARM. Thank you so much, Ma'am. Shukran po, Sir and Ma'am. Napakalaking tulong po ng gantong klaseng stakeholders, no, Ka-Ferza, Ed, no, and Sir, para din po sa kalaman din ng iba, na syempre hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong ng ating mga partner stakeholders. No? Bagitin ko na, Kapursa Grace, yung tama yan. Yung may-ari ng Venus Salon, Kapursa Grace, na nagbigay din po ng donation para sa gamot ng dental requirements, Kapursa Grace. And kay Ma'am Hope, Kapursa Grace, Ma'am Esperanza Hope Pax na nagbigay din po ng donation para sa dagdag na medical supplies, Kapursa Grace. Thank you so much, Ma'am. Thank you po. Sa mabubuti niyo pong puso sa pagtulong sa Navy. Yan. And Sir, no, regarding din po sa ating mga accomplishments at din po sa mga upcoming events, ano naman po ang iyong mensahe para po sa ating mga tagapakinig at panood ng ating programa, Sir? Okay, so uli, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-suporta. Walang iba kundi ang mga mamamayang Pilipino na patuloy na sumusuporta sa inyong buong dagat ng Pilipinas, sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, no, para mas mapaigting ang aming pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pagprotekta ng ating bansa, ng ating karagatan, ng ating teritoryo. So sana ay dumami pa yung suporta, no, at patuloy na bigyang halaga, no, na ang inyong kasundaluhan ay katuwang ng ating mga kababayan, no, di lang sa progreso at sa pagdevelop ng ating bansa, but ang pinapalakas natin ngayon yung ating yung ating pagiging malakas na sandahang lakas ng Pilipinas, lalo-lalo na sa ating hukbong dagat ng Pilipinas. So alam niyo naman po na nakikita natin yung mga recent development, no, pagdating ng ating mga modernong mga kagamitan sa sasakyang pandagat, no, madami ng barko ngayon, Kapursa Ed, Kapursa Bet, no? Yes, So announcement sa mga kasamahan natin diyan, no, gustong bumalik ng Philippine Fleet. Di ba? Dadami na yung darating na barko, so mga kailangan ng mga kasamahan natin na sasakayin dito at magmaman ng mga barko na to. So yun, makita nating mamamayan, no, ganito na, lumalakas na po ang inyong dagat ng Pilipinas. And tayo po ay nandito 24 oras, no, sa pagprotekta sa ating mga teritoryo. Lalong-lalo na dito sa atin, sa part natin sa Western Mindanao at saang bahagi pa nating bansa. Kapursa Ed, Kapursa Bet. Yan po, mga kapuwersa, ang mensahe ng ating guest sa umagang ito. We thank you so much, sir, sa binigay na oras ni Sir Kapursa Grace. We know that busy, sir, lalong-lalo na sa oras na ito, Kapursa Grace, for the preparations ng ating upcoming activity, mga kapuwersa. But sabi ni Sir,
walang busy-busy, basta programang Puwersa Nabal. Yes, nais ko rin batiin si Sir Colonel Pendon. Hello sir, good morning sir. Sila sir yung partner ka Puwersa Grace nung wala ka pa dito sa Zamboanga. Ginagawa pa lang namin itong programang Puwersa Nabal. Si Sir at si Sir Pendon ang poste ng programang Puwersa Nabal. Yes, mga kapuwersa, ang ating guest sa umagang ito, the acting OC7 ng Western Mindanao Naval Command, at the same time the Public Affairs Officer ng Western Mindanao Naval Command, no other than Lieutenant Commander Chesteros A. Cabaltera, Philippine Navy. Thank you so much sir sa oras na ibigay niyo po sa programang Puwersa Nabal. Thank you, sir. Maraming salamat mga kapuwersas. Patuloy tayo. Ayan po mga kapuwersa, patuloy tayo mga kapuwersa. Sa Bisaya pa kapuwersa Grace, but the same time, tanggap na rin siya sa Tagalog, padayon. Padayon tayo mga kapuwersa sa ating layunin na tulungan ng ating mga kapuwersa na nangangailangan ng asistensya at sa tulong na rin po ng ating mga partner stakeholders na walang sawang sumusuporta sa ating programa at sa ating adhikain na tumulong mga kapuwersa. Shoutout po kay Ma'am Vivian Ortega, the owner of the Venus Salon, na sumusuporta po sa atin parati. Hindi lang sa Navy, sa PNP, sumusuporta din siya sa Army mga kapuwersa. Hello Nang, good morning. And kay Sir George, hello Sir George, good morning, good morning. At sa mga hindi pa natin nababanggit na mga partner stakeholders, no, syempre hindi na rin natin sila maisa-isa. Yes. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tulong po. At syempre, sana po patuloy pa rin po at sana dumami pa kayo. Dumami pa, yes, mga kapuwersa. Okay, we'll have a break, kapuwersa Grace. At mamaya po, pag-usapan natin yung Navy Nice to Know at yung Navy Trivia, mga kapuwersa. Yan po, mga kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang Puwersa Nabal. Kapayapaan, katahimikan, pag-unlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo, lahat. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas lagi naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Ilang taong nakaraan, una nating namasdan. Pagdargat ng dirigma, magiting na kalalakihan. Sayang yung suot, kabiti ang tuon. Sa kutasan, Pilipin nag-umpisang magbabanto. May barkong naglalayag na may bandila sa tagdang. Sakay nito'y magdaragat kasama ang mandirigma. Namdamin ang puso, totoo at makatao. Buo ang loob, taas noo sa trabaho. Libon isang daang pulo. Ganito man ang pagitan. Malalapit man at malalayo. Hindi kami nahihirap. Servisyo at kaalaman. Palinis na kalooban. Ihahandog namin sa mamamayan. Kung aming sinumpaan ipagtanggol bansang mahal. Pagmamahal sa bayan kahit buhay ang ilaan. Sa katihan nagipaglaban, mga liloy nagtakbuhan. Itaksibat sundan ang nagpalaya sa ating bayan. Daang taon na nakalipas tuloy pa rin sa pagyako. Tunay naging hamon kaya kami nakatugon. Kami ngayon ay narito sa panahong magkabago. Mga sundang Pilipino magkakasama sa trabaho. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Pagpuwid nililibot habang matay malilikot. Nagsiiwas mga buktok nang marinig aming putok. Kagubatan karagatan kasama ang mamamayan. Tinitiyak ang kaligtasan at katahimikan ng bayan. Sa taong darating may huwag ninyong limutin. Inspirasyon kayo namin, ulanin o arawin. Mga babae, malalaki, lahat ay kabahagi sa pag-unlad ng bansa. Kami ay kabalingan. Hangin at alon di alintana. Mula Batanes ng Tawi-Tawi. Yung dumadagundong sinasagasa. Mula Palawan at Nakasin. Mataas man o mababa, sa bundok man o dagat. Kaya ng ating kawal Pilipino.
ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Halina, halina, halina't ipagtanggol ang ating bayan, marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Magiting na kawal na maasahan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Yan po mga kapuwersa, kayo po ay nananatiling nakikinig at nanonood sa inyong programang Puwersa na Bala. Muli po, si Kapuwersa Ed at Kapuwersa Grace pa rin po ang inyong kasama sa umagang ito mga kapuwersa. And moving on, tayo po ay magbigay sa inyo ng Navy Nice to Know. Yes, ang ating Navy Nice to Know mga kapuwersa nung April 9 o nung isang araw, Kapuwersa Grace. Ang araw ng kagitingan. Ang hukbong-dagat ng Pilipinas ay taos-puso nagbibigay pugay sa tapang at sakripisyo ng ating mga bayani na nag-aalay ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Sa diwa ng giting ng bayani, pamana sa salinlahi, ang bawat mandaragat at mandirigma ay patuloy na humuhugot ng lakas at inspirasyon mula sa kanilang halimbawa upang ipagtanggol ang ating karagatan at pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas sa anumang hamon. Mananatili sa aming mga puso ang kagitingan, katatagan at pagmamahal sa bayan. Ito ay isang pamana na patuloy namin ipapaasa sa susunod na salinlahi. Maligayang 84th araw ng kagitingan. Yan po mga kapuwersa, maligayang araw ng kagitingan, yung April 9 po mga kapuwersa. Ang ating pong Western Mindoro Naval Command ay nag-attend po ng parade participate sa Paseo del Mar going to the Zamboanga City Hall para po igunita ang araw ng kagitingan. Kasama din po ang ating ibang partners at ang ating po mga men in uniform ng Armed Forces of the Philippines kasama ang other agencies po mga kapuwersa. Yes. Yan mga kapuwersa, ang ating Navy Nice to Know, now you know. Yan po mga kapuwersa, ang ating dito na po tayo mga kapuwersa sa Navy Trivia. What is lieutenant in the Navy? Yan po kasi maraming nalilito sa lieutenant na rank ng Navy compare po sa other branches ng Armed Forces of the Philippines. Lieutenant is a commissioned officer rank above Lieutenant General grade and below Lieutenant Commander in the Philippine Navy. Yan po mga kapuwersa, sa pag kayo po ay nakakita ng tatlong VIX dito, sa ibang branch po ang tawag sa kanila ay captain. Yes. Sa Marines, sa Army, sa Air Force. Pero po sa amin sa Navy. yan po, nakita nyo sa live, yung tatlong yan. Sa amin po sa Navy, lieutenant po yan. Yan po, lieutenant po. And sa ibang unit, sa ibang branches, ang tinatawag sila ay captain. Pero sa amin naman po, yung captain ay yung colonel sa ibang branch po, mga kapuwersa. Naiba talaga ang Philippine Navy, Kapuwersa Grace. Tayo ay may kumbaga unique. Unique insignia po mga kapuwersa ng Philippine Navy. At yung lieutenant kasi po sa ibang branches, first lieutenant, second lieutenant and first lieutenant. Sa amin naman po, yung lieutenant mismo ay yung kapitan. Pero yung lieutenant sa ibang branches, ensign po sa amin, tsaka lieutenant junior grade. Yan po mga kapuwersa. Kaya nalilito, kahit din po ang ating mga members ng Armed Forces ay medyo nalilito din po dito dahil iba ang rank ng Philippine Navy. But ang tinitinan po ng ating mga kapuwersa ay yung rank na lang dito, ay yung insignia na lang na nakalagay dito sa shoulder ng ating mga kapuwersa sa dibdib, dahil doon lang po identify ng ating mga kapuwersa. Yan po, mga kapuwersa, ang inyong Navy Trivia ngayon. Alam nyo na. And we have a bati-bati time this morning, Kapuwersa Grace.
Ayun po, binabati naman natin, no, si Ma'am Shaira Montemayor. Good morning, Ka-Fursa. Yes, good morning sa PO. Si Pio pala to. And, Euro, Jean Soriano. Good morning, PO Ka-Fursa. din, yes. Kuya. Good morning, PIC. And sa aking batch, Juden Lozano Samson. Navy morning, Ka-Fursa. Navy morning din sa'yo. At may bumabati rin, no, kay, from CMOUSL, si Saibzur Payaw Arasad. Si Siman Arasad. Siman Arasad is watching. Good morning sa'yo, Siman. Navy morning. Southern Luzon. And sino pa ka for sa Grace? Si John Kevin Estogonon. Good luck, morning sir. No pain, no gain. Yeah, Yes. good morning. Good morning po sa iyo, sir. And syempre sa din ng mga nanonood ngayon, no, good morning po sa ating lahat. Yan. Good morning. Pa-shoutout, ma'am. Kong Office Naval Finance Service Unit Legazpi. Good morning sa iyo, sir. Good morning po. Yes. Ating mga tropa dyan, mga kapuwersa sa Finance Center. Good morning. At syempre, shoutout na rin natin, no, Ka-Fursa. Yes, Ka-Fursa Grace. Ed, yung ating mga kasamahan din sa office na nanonood din. Sila, Siman Ivy. Yung kasama mo sa sa apartment. Yes, si Siman Ivy na matagal na hindi na rin nakakadalaw dito, no? Next Saturday, siya na. Next Saturday, si Man Mansa and Apprentice Human Magalon. good morning sa inyong dalawa dyan. And sa aking po mga kasama, sa ating kasama sa opisina. Yes. Operations PIC, Piotr Halasan, Admin PIC, Piotr Beloso, at sa ating mga kapuwersa dyan sa CMOU Western Mindanao. Thank you sa support nyo sa akin at sa CMOU Western Mindanao. Thank you so much. And we'll have a prayer bago po tayo magpaalam sa programang Fuerza Naval this morning. Almighty Father, we thank you for this beautiful Saturday that you have given us, Almighty Father. And of course, we thank you for the gift of life. Sa pagising sa umagang ito, we thank you, Almighty Father, for the gift of friendship, for the gift of camaraderie, for the gift of brotherhood, Almighty Father. We thank you, Almighty Father, for all the blessings that you have given us. Almighty Father, wala po kaming magawa sa mundong ito kung wala kayo, Almighty Father. So we humbly ask for your forgiveness sa lahat po na aming mga kasalanan na nagawa at sa mga hindi pa po nagawa, Almighty Father. Almighty Father, bless all of our parents who are our source of strength, that every day po na kami po ay nakikibaka at nagtatrabaho para po sa will ninyo, Almighty Father. Please guide and please give total healing to my mother and to all na po na nasa hospital ngayon, Almighty Father. Please bless them and give them Almighty Father, with your almighty hands. May you protect them always, Almighty Father. And please protect our unit, Almighty Father, the CMOU Western Mindanao, the Philippine Navy, Almighty Father, and the Western Mindanao Naval Command to please give us safety and security all the time, Almighty Father. This we ask in your holy name. Amen. Amen. Yan po mga kafuersa. Muli po, ako po si Kafuersa Ed, Photographers May 3rd Class, Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy. At ako naman po ulit si Ka-Fursa Grace, Apprentice Seaman Journalist Bethany Grace S. Ganayo, Philippine Navy. Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Magsama po tayo muli sa susunod na Sabado 11 ng umaga hanggang 12 ng tanghali dito lamang po sa Fuerza Naval! You are now listening to Moral Beats. Minamahal naming bansang Pilipinas, kami tagabantay sa dagat mong magilas. Protektahan natin, minamahal na bayan, huwag paalila, di tayo kasangkapan. Hilaga, timog, kanluran, silangan, pagyamanin ang likas na yaman ng bawat isa ay mamuhay ng matiwasay. Hukbong dagat ang kaagapay, gamit mga barko natin pandigma. Seguridad ng bawat isla ang inuuna, 24/7 kang aalagaan. Ikaw ang aming perlas ng silanganan, kasama ang iyong marines na magigiting, mga mandirigmang may husay.
Philippines ang sinisigaw, tapat na pagtulong ang mangingibabaw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Para sa Pilipinas naming binamahal, andito inyong Navy handang sumugal. Ipagtatanggol ka sa masama ang tungo, ikay aming pagsisilbihan ng buong puso. Marami tayong naval forces sa Pilipinas, sa Luzon, Mindanao at sa Visayas. Binabantayan mga pulong kay ganda, 7,641 na isla. Maging sa Himpapawi inyong maaasahan, Naval Air Wing, tugon sa pangangailangan. Binabantayan ibabaw na dimensyon, sila ang silbing agila ng organisasyon. Di mawawala ang inyong Navy SEAL, Sea, Air, Land, they're ready to deal. Walang inuurungan sa anumang bakbakan, buhay ang itataya para lang sa bayan. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.